Yan guys, so camping ng mga young people dito sa Sugkong guys. Ayan. Ayan o, may tent sila. Ayan, diba? Tapos ayun naman, nagkakan sila guys, nagba-barbecue. Ayan guys. Diba? Hindi lang tayo magkakam. Ayan guys. May word na tayo kanina. Thank you so much sa inyong panonood dyan. So, sino dito ang first time mag-camp? Let's go! First time mo? Hanggang elementary, hanggang ngayon wala eh. Okay. First time lang. Sabay ganun na. First time sa church. Proud? First time sa church. First time sa church mag-camp. Let's go! Okay, si Raizel, Julian, si Jay, Nico, Lester, and Daniel. Gian at saka si Jacob. Since naka-attend na kayo ng mga camping, parang ano yung na-observe ninyo? Seryoso. Ano po? Nung nag-camp kayo sa churches? O, si Gian mauna. Ay, akala ko sa ano. Hindi, church camp. Church camp. When we say church camp, Noon po, yung congress. Oh, yun. noon po yung ngayon. Hindi, yung noon, yung nangyari ng camping nyo. Wala po kasi yun eh. Nung kasama po ako sa Calvary nun, iba-iba pong church yung mga ano. Wala ko dun. Mas malaki po. Lan kami kinitatay. Hindi, I mean parang, paano ba? Kung ano yung Hindi, naramdaman parang, niya. ano yun, bata ka pa nun? I mean, Sa doon mo, tang ka na mabisi. nakipag-socialize. Okay. So, sige, kung na naman tayo. Ayan guys, so diba? Ang ganda ng Asan yung mga camp cellphone nyo? nila. Sino ilagay sa Ayan. Kay Kagawad, Norbel. Ay, hindi, doon na. Ang sakit, diba? Ayan. Ala, gangin naglaman. Ayan guys. Okay. Dito tayo sa harap ng Ang kakain Campo Santo. Ayan, ang sementeryo kanilang dito kumain, sa at saka si Sugkong guys. Ayan. Okay, sis. Diba? Ayun o, yung mga pansyon on doon, yung mga puti-puti doon, yung may ilaw doon. Ayun, yung may ilaw doon. Ayan, yun yung pintuan nila guys. O, Sino diba? kumuha ng cube? Sabi ng ko. Hindi pwede na ito. Ayan o, naglalaro sila. Okay. Wala naman ingay. Okay. Diyan. Lamig. May jacket ba kayo? Okay, so since majority of us are first timer mag-camp, so syempre hindi naman pwedeng magka-camp lang tayo, nakakain lang, maglalaro lang. So dapat may word tayo tonight. So, Dapat alin na araw na ano. Grade 1 ka pa niya na. ano? Yan, hindi naman yung drawing. Okay, so nakikita niyo ba yan? Ano yan? Light. Okay, so when we say light, ano yung naiisip ninyo? Buhay. Okay, so isa-isa. Okay, si Jacob. Kapag sinabi nating life or buhay, ano yung naiisip mo? Okay, life is happy. Masaya. Maraming pagsubok, gano'n. Okay, maraming pagsubok. Masaya. Ano? Ha? Ang saya guys, oh. Buhay niya si mama. Okay, tama. Ikaw. Family. Masaya. Free. Free. Life. Parang kapag narinig niyo yung salitang life, ano yung unang pumapasok sa isip niyo? Okay, hindi perfect ang kanyang life. Okay, but tonight, ang pag-uusapan natin is all about, sabi niyo nga, life. Contento na ba kayo sa buhay ninyo? Hindi po. Hindi pa. So, you want more sa buhay ninyo? Yes po. Very good. Okay, so sabi dito, okay, sabi dito, meron tayong 3 life-changing truths. Okay, so meron dito 3 bagay or 3 life-changing truths. 3 bagay na makakatuhan ng makakapagpababa. Jacob, nakita mo yung salamin ko dito?
Ayun, Okay, wala po so, yata anting. Sino na dito na baptize? O, lahat na tayo, di ba? Baptize naman na kami. Hindi! Charot lang, hindi pa ate. Yung sa church. Pinagdamutan mo. So, sabi niya dito, tonight, hindi ko naman parang pero gusto ko tonight is meron tayong matutunan. So, sabi niya dito, huwag kayong maingay. Sabi niya dito, there are many people who are physically alive but are spiritually dead. They ask this question. So, meron daw mga taong buhay physically pero patay spiritually. So, buhay. Naniniwala ba kayo doon? Okay. So, and yung mga taong yun, pwede daw na question nila to sa sarili nila. And pwede isa rin tayo dito. Una, ito ba ang buhay na tinatawag? So, have you ever questioned yung sarili ninyo na parang meron bang time sa buhay ninyo na tinanong niyo yung sarili niyo na, Lord, ito ba yung buhay na sinasabi mo? Ito ba yung buhay na para sa akin? Natanong niyo ba yung sarili niyo ng gano'n? Kapi ka na. Diba? How can I live a purposeful life? Huwag yun ang pansinin si Talir. Okay, so paano daw tayo mabubuhay ng purposeful life? Or parang paano tayo mabubuhay ng parang paano ba natin i-describe yung purposeful life? Parang punong-puno ng purpose yung buhay natin. Alam niyo na ba yung purpose niyo sa mundo? Hindi pa alam. Third question ng mga taong buhay physically pero patay spiritually. Who can give me a life that impacts eternity? Diba sabi sa John 3:16? Whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. So when we say eternal is habang buhay. Okay, habang buhay. So sabi niya sa third question, who can give me a life that impacts eternity? Sino daw ang makakapagbigay sa atin ng walang hanggan? Yung basta walang hanggan. Okay. If you find yourself asking these questions, allow me to introduce to you the life giver who promises life to those who came to Him. Sabi niya sa John chapter 10 verse 10, I have come that they may have life and have it to the full. Okay, so hanapin natin para mas maging interesting mag-ano tayo. New Pinoy version. Okay, so sabi niya sa chapter 10. Tandaan niyo yung mga verses ha. Ano? Antay doon na? Chapter 10, verse 10. Okay, sabi niya dito, dumadating ang mga, ay bakit mali? Sabi niya dito, I have come that they may have life and have it to the full. Butuin nila lang. Okay, dumating ako para magkaroon ng buhay at lahat. Yung buhay na masagana. So, I have come that they may have life and have it to the full. Ulitin ko, sabi niya sa John chapter 10 verse 10, dumating ako para magkaroon ng buhay ang lahat, yung buhay na masagana. Sino dito ang gusto ng buhay na masagana? Diba tinanong ko kayo kanina? Ano sagot nyo kanina nung tinanong ko kayo kung kontento na kayo sa buhay nyo? Hindi pa, diba? So, ibig sabihin, hindi pa tayo kontento sa buhay natin. So, gusto natin yung buhay natin masagana. So, ang good news doon is, dumating ang Panginoon para magkaroon ng buhay at lahat. At hindi lang basta buhay, kundi buhay na masagana. So, when we say masagana, ano ba yung ibig niyong sabihin? Ano ba yung pagkakaintindi niyo doon sa buhay na masagana? Parang wala nang hirap. Parang wala nang problema. Very good. So, yun yung definition natin. Yung buhay na masagana, wala nang hirap, wala nang problema. Okay, yes. Laging kalma. Okay, next. Okay, ito na number 1, di ba? Meron tayong 3 pointers. The 3 life-changing truths. Okay, number 1, God loves you. Naniniwala ba kayo na mahal kayo ng Panginoon? Amen. Babalik na naman tayo sa John 3:16, pero isa-isahin natin yun. For God so loved the world. So, sapagkat mahal ng Diyos ang
Sanlibutan. Yes. Wala nang ano para mabilis tayo. Okay, yes. Mahal tayo ng Panginoon. He created you and created the heavens in the earth for you. Nilikha ng Panginoon ang Yung may langit isang motor at ang ginamit earth. na atoy. Hayaan nyo na siya. Again, Max, paano di may isa? Guys, He created you and created the heavens and the earth for you. So, ibig sabihin, nilikha ng Panginoon ang langit at ang earth para kanino? Sa atin lahat. Para sa atin. May sinabi ba siyang He created also the hell or ang impyerno? Wala. So, ibig sabihin, dapat tayo ay mapunta lang tayo sa langit at sa ang lupa, ginawa niya ang lupa at ang halangit para sa atin. Sa You are not an accident. God created you for a purpose. He has a Ayan si wonderful Pastor, plan for your life, not kararating. only here on earth, but Ayan also guys, for so, So, sabi niya dito, hindi tayo accident. So, yun. ikaw CJ, hindi ka accident na nabuhay dito sa bundok ito. May purpose tayo. And meron siyang napakagandang plano sa buhay natin. Okay, can I rearrange your seating arrangement? Soft drinks. Okay, ganyan. Boy, at emperador tinay mo ni pastor. Hindi, soft drinks. Ayun, Coke. Yati, mas malapit na Jillian. May papa na tira dyan, oh. Punta ka dun Soft sa... drinks. Langgana. Punta ka dun sa pagitan ni Gian at ni Nico. No, magkatabi kami oh. Kalma. Yes, ay, punta ka sa gitna nila. Jacob, dito na naman. Word of God yan. Tabi niya na naman ako. Tapos, Lester, dito ka sa tabi ko. Ay. Okay. So, sabi niya dito, you are not an accident. God created you for a purpose. He has a wonderful plan for your life, not only here on earth, but also so, sabi niya, hindi tayo aksidente na parang hindi aksidente na nabuhay tayo dito sa mundong ito. May purpose yung buhay natin. Sinong naniniwala ditong may purpose yung buhay natin? Amen. Amen. Very good. He has a wonderful plan for your life. Sinong naniniwala na may napakagandang plano ang Panginoon sa buhay natin? Amen. Amen. So, for your life, not only here on earth, but Naturok-tok na tatay. for eternity. So, yung magandang plano daw ng Panginoon, hindi lang para dito sa earth, pero para yun sa eternity. Or ano ulit yung eternity? Dapat ka. Tutlo ko, ah. Walang hanggan. Puri Okay. kanyak na So, kanay. sabi niya sa Jeremiah No, kasla kabag, 29:11, hindi kabago For I na. know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. So, sinabi ng Panginoon, planong bigyan tayo ng pag-asa at napakagandang future. So, 'di ba? Sabi kanina, sino dito yung gustong masaganang buhay? Aming Lahat. And tinanong ko kayo kung ano yung masagana para sa inyo. And ang sinabi ninyo is, wala nang hirap, wala nang problema. Pero Ayan, hindi si naman Pastor. natin hindi naman natin siya ma-experience dito sa lupa. So, saan natin yung ma-experience? Gabi. Very good. Okay, yung first point natin is, mahal tayo ng Panginoon. Yes, mahal tayo ng Panginoon. Yung pa na yung Pero, katangan agas na ni Pastora tayo siguro. ay nagkasala. Kaya ni pastor. Tuloy Yes, nagalat you eh. have sinned. Ano yun dan? Mahal Sa tayo ng git, Panginoon, pero usong na tayo ako. ay nagkasala at nananatiling makasalanan. Sino dito ang walang kasalanan? Wala. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. God loves you so much and has planned for you, but you chose to rebel against Him. You went against His will, plans, and commands. You've turned away from His love, thinking you can handle life on your own. So, di ba si Adan at si Eva,
ano na nga ulit yung naging kasalanan nila? Kinain nila yung kwan. Oh, prutas. Hindi nila sinunod yung utos. Okay, so yun yung literal na naging kasalanan nila in parang action or literal na ginawa nila is kinain nila yung prutas. Pero ang pinaka-deep na naging kasalanan nila is hindi nila sinunod yung Kautusan. okay. So, yun din yung ginawa natin or yun din yung ginagawa natin. So, parang gusto ko kayong tanungin, sa araw-araw bang pamumuhay ninyo, masasabi nyo ba na sinusunod ninyo yung kung ano lang yung plano ng Panginoon para sa inyo? Okay, so ina-admit ninyo sa sarili nyo na nagkakasala na kayo. Nagkakasala nga tayo. Kasi ako, I admit it, nagkakasala din ako. So, sabi niya pa dito, but God has a plan for you but you chose to rebel against Him. So, ano ibig sabihin ng rebel? Nata ko yung online. Rebelde. The Bible calls this wrong action as a sin. Anong ibig sabihin? Ano yung sin? Kasalanan. Okay, so kapag download sinabi, lang ako. Ganito guys, may tanong ako sa inyo, sa sarili nyo ha. Hindi ka naman masyadong mag-ano. Si Daniel, since parang G siya magsalita ngayong gabi. Ano yung kapag narinig mo yung salitang kasalanan, ano yung pumapasok sa isip mo? Sa sarili mo lang ha, sa sarili mo lang. Wala magre-react. Ano yung pumapasok sa sarili mo? Yung mga pagkakamaling kwan, nagagawa ko dito sa mundo. Okay, tulad na? Okay, pagsisinungaling. Sa Lester, kapag narinig mo yung salitang kasalanan or sin, ano yung parang unang pumapatak sa utak sa Si isip kayo mo? pa lang Ginay. Ginay, enti ko da ko. Okay, so, Andrea. magtagal. Lahat tayo nagkakasala, tama? Yes. Sin has a consequence and that is death. So, ang kasalanan ay may kapalit o may kabayaran. Alam niyo kung ano yung kabayaran na yon? Kamatayan. Wow! Sino nagturo sa inyo? Kamatayan, John! Okay. So, sabi niya sa Romans, wala na kayo magsasalita. Sabi niya sa Romans 6, chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death. So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay. Walang hanggang kamatayan. We are not just talking about physical death, but Nalabid mo ganda to kung okay, tahimik. so kapag sinabi natin, di ba usually kasi kapag sinasabi natin Rabiin kamatayan, rata ko yang. di ba ang pumapasok sa isip natin, Ginay. Isusumukat. kamatayan. Umakar di na doon ako ni Tao, Richardi. lalamayan tayo. An-anib Yun na. yung, babalsamuhin. Di ba yun yung parang, yun yung definition natin ng kamatayan. Pero, sinasabi niya Pagiging dati nga natatagari sa sinasabi niyang umalim kamatayan ka. ay spiritual death. Hindi ko kasi alam kung paano siya mas paiibabawin. Pero, sige, wag natin siyang palalimin. Okay, ganito. When we say spiritual death kasi, for example, hindi ko alam. Hindi ko kasi alam kung masasabi na ba natin, more on kasi kapag spiritual death is parang, sa madaling sabi nila, parang Christian. Okay, so Christian tayo lahat. Tapos may kilala na ba kayo na parang Christian siya and then bigla siyang nag-backslide. Bigla siyang nag-backslide. Na may kilala ba kayo ganon? Backslide. Alam niyo ba yung backslide? Huwag kang magsalita, Jake. Okay, so parang ganon. Parang kasi kapag nag-backslide ang isang tao, parang parang mag-i-start na dun yung, parang mawawala na siya ng gana or basta spiritual death na siya. Patay na siya spiritual, hindi na siya nag-church, hindi na siya nagbabasa ng Bible, hindi na siya nakikinig ng word. So wala na, patay na. Hindi na siya interesado pagdating sa mga fellowships. Hindi na siya interesado sa lahat ng gawain para kay Lord. So that's spiritual death. Wherein you are separated from God now and forever. So ibig sabihin, kapag patay tayo spiritually, separated na tayo sa Panginoon ngayon at forever, magpakailanman. Kapag spiritual, pagpatay tayo spiritually, separated na tayo sa Panginoon ngayon at forever. You are cut off from Him for all eternity. Yung oras You are naman tayo. headed to a place called Dalas dosen. So,
So kapag tayo daw ay spiritual dead, pagpatay tayo spiritually, you are headed to a Paghamulog naman yung 40 points ay coins. called hell. Parang ano tayo, parang wag naman natin sabihin na parang ano, pero wag natin i-sugarcoat. Doon tayo mapupunta. 20 minutes pa. Hell. Okay. This is the reason why you feel hopeless, purposeless, and worthless. No matter what you do, your life is still lacking and running empty without God. You are in a pitiful situation. So kapag nabubuhay tayo nang walang Panginoon sa buhay natin, hopeless tayo. Feeling lang natin masaya tayo. Feeling lang natin masaya tayo kasi wala lang, feeling lang natin masaya tayo kapag nagkaroon tayo ng bagong bagay, feeling lang natin masaya tayo. Pero deep inside, kulang tayo. You are in a pitiful situation. Kapag malayo tayo sa Panginoon, guys, tandaan nyo to. Pag malayo tayo sa Panginoon, nakakaawa tayo. Nakakaawa ba kayo? Okay, very good. Tandaan nyo yon. Pag malayo tayo sa Panginoon, nasa sitwasyon tayong nakakaawa tayo. And I know ayaw nating nakakaawa tayo. So, sino dito ang separated sa Panginoon? Ay, good. Okay, so walang separated dito sa Panginoon. So, yung first point natin is, mahal tayo ng Panginoon. Si Rizal din ba? yan ang tahimik. Mahal tayo ng Panginoon. And yung second point natin is, kahit na gano'n tayo Ayun, no, kamahal ng Panginoon, tahimik. nagkakaroon pa rin tayo ng kasalanan. Naglook sa And yung gilid. third point natin is, but God Lumipat loves you. kay. So kahit na tayo ay Talaga makasalanan, na tingnan. mahal pa rin tayo ng Panginoon. Daniel. But God demonstrates His own love for us in this. Why we are still sinners, Christ died for us. Diba nasabi din yun kanina? Namatay ang Panginoon para sa atin. Namatay ang Panginoon para saan? Para sa ating mga Kasalanan. kasalanan, para sa ating You sinned against God and we are separated from Him. But He loves you still. Nagkasala tayo sa Panginoon, nahiwalay tayo sa Panginoon, pero mahal pa rin tayo ng Panginoon. Sin has a Amen. consequence and that is death. God is a God of His Word. His Word will never change and therefore man needs to pay for his sin. Man must die. Must die. But because of God's great love for you, He came up with the most amazing plan. So sabi doon, kahit na daw tayo ay makasalanan, nagkaroon pa rin, Bumibelo pa lang. kahit na tayo ay makasalanan, nagkaroon ng napakagandang plano pa rin ng Panginoon. So, oo, yun. He sent His Son to die on your behalf. Binigay niya ang kanyang nag-iisang, kaisa-isang anak para maligtas tayo. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. O, diba? Mahal tayo ng Panginoon, pero makasalanan pa rin tayo. Pero still, mahal pa rin tayo ng Panginoon. 2,000 years ago, Jesus Christ died a horrible death on the cross as payment for our sins. After 3 days, He rose again to give your life back, a great life on earth and in eternity. Okay, so life is found in no one else but Jesus. Sabi niya doon sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. So siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. At walang makakapunta sa langit kung hindi lang sa pamamagitan niya. Okay, so knowing these three truths, or since alam na natin yung tatlong katotohanan, anong dapat natin gawin? Mag-recap muna tayo. Ano yung unang point natin? Okay, God loves us. Mahal tayo ng Panginoon. Pero, tayo pa rin ay nagkasala. Pero still, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Okay. So, since alam na natin yung tatlo na yon, hindi naman natin pwedeng i-take for granted si Lord. Baka may thinking na kayo ng, mahal naman pala ako ni Lord, so okay lang magkaroon ng kasalanan. Diba? Kasi diba sinabi ko kanina, mahal tayo ni Lord, pero tayo ay nagkasala, but still, mahal pa rin tayo ni Lord. So baka may thinking tayo na, mahal naman pala ako ni Lord, di pwede pa rin ako magkaroon ng kasalanan. Hindi ganon. Oo. Okay. Talaga na So, talaga ganon. tatandaan nyo Tama, lang. hindi natin pwedeng abusuhin ng Panginoon.
Lumipat ata yung kadaldalan mo, Shaldy ah. Yung tatlong katotohanan. Ano yung dapat nating gawin? First, we have to repent. Alam niyo kung ano yung repent? Magbayad. Repent. Magbago. Magsisi. Magsisi. Very good. Yes. Magbago. Sabi niya sa Acts chapter 3 verse 19, repent then and turn to God so that He will forgive your sins. Okay, ngayon. So, alam na natin yung tatlong truths about life. So, ngayon, ano yung dapat natin gawin? Unang-una, sabi niya, magsisi. Okay. So, ngayon, mag-iisip na naman tayo. Okay lang pala gumawa ng kasalanan kasi mahal naman ako ni Lord. Pwede naman ako magsisi ng paulit-ulit. Diba? Siyempre, may thinking tayong gano'n. Pero meron tayong number 2. Number 2, believe in Jesus. For God so loved, yun eh. For it is by grace that you have been Lumawag saved ti ka lang through kanin, nawandag faith, yung ulap. and this is not from So, yourself. dumami is. So, tayo, for it is by grace that Ayan o guys. sa Ayan pamamagitan mo. ng ating pananampalataya at hindi, it is not, and this is not from ourselves, at hindi galing sa ating mga sarili. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, wait lang, babasahin ko to in Tagalog para mas maano natin, emphasize natin. So, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Okay, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sobrang bait ng Diyos, kaya niligtas niya tayo dahil sa faith natin. At hindi yon dahil sa sarili ninyong effort. Regalo ito ng Diyos. Hindi yon resulta ng mga ginawa ninyo para walang maipagmalaki ang kahit sino. Uulitin po. Sobrang bait ng Diyos kaya niligtas niya kayo dahil sa faith nyo. At hindi yon dahil sa sarili nyong efforts, regalo ito ng Diyos. Hindi yon resulta ng mga ginawa ninyo para walang maipagmalaki ang kahit sino. Okay. So, medyo critical tong critical, hindi tayo okay. Oo, medyo siya. Kasi di ba kayo naka-question? Kasi may sinabi siya doon na hindi yon resulta ng mga ginawa ninyo. So, hindi daw tayo maliligtas dahil sa mga works natin or sa mga ginagawa natin. Oo, hindi dahil sa mga effort natin. Kundi yung kaligtasan, yes, sabi niya doon, very good. Sobrang bait ng Diyos, kaya niligtas niya kayo dahil sa pananampalataya ninyo. At hindi yung dahil sa sarili ninyong effort. Regalo ito ng Diyos. Doon tayo na-save. Na-save tayo dahil sa grasya ng Panginoon at dahil sa ating pananampalataya at hindi tayo naligtas dahil sa mabubuti nating gawa. Pero of course, alangan naman na Christian tayo tapos gagawa tayo ng maganda, diba? So, Shaldy, palitan mo nga yung tubig ko. okay. Sabi Nang niya mas doon. malamig. Ayun, no? So, since mga Kalahati, pinasa- tapos mo yung kalahati. Ikon mo yung kalahati. Ay, hindi, ilagay mo lang doon. I-mix mo. Para hindi sayang. magkakaroon ako ng kasalanan. Ibalik mo lang. Hingi na lang ako ng sorry. Hingi na lang ako ng tawad. Ganon. Sabi niya pa doon sa pangalawa, maniwala Para na di sayang believe yung in Jesus, tubig. maniwala daw kay Jesus. So, ano nga in Christian term yung maniwala? Faith, pananampalataya. Okay, and number 3, make Him your Lord. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. Gawin natin